Handa na ang mga sandata. Huwag kang mag-alala, Xingye. Lahat ng mga ate ay may kani-kanilang sandata. Lahat ay mas mahusay kaysa sa mga mababangis. Xingleng, Ayue. Oh. May isa pa. Hindi ako makapaniwala na ganito ako kalakas. Napalipad ko ang isang mabangis sa isang hampas. Tigil na ang pangangarap, tara na, miss. Ayue, anong ibig sabihin ng sipol na yan? Maraming piling mandirigma mula sa tribo ng Rattan Face sa loob. Nakita na nila tayo. Lu, napakaraming mababangis at marami pang iba. Kasing lakas ng mga nakalaban mo kahapon. Dapat ba tayong umatras? Para naman sa binibini. Bakit mo ako tinitingnan? Ako. Dapat nasa likod ako. Sumunod ka sa akin. Ako. Si. Pero kaya mo ba akong protektahan? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masaktan ang sinuman sa aking mga tao. Ang iyong mga tao. Humph, si Lu Xingye na iyan. Pinagsamantalahan ako ulit. Sabi mo hindi, pero ang katawan mo ay tapat naman. Iyon ay dahil. Mamaya na ang usap, narito na sila. Wow! Lahat sila ay ibinagsak ko. Kailan ako naging ganito kalakas? Sa isang lalaking tulad nito, kahit sa impyernong islang ito, tiyak na makakaligtas tayo. Tara na. Tingnan natin ang kanilang pinuno. Ito na siguro ang lugar. Huwag mo akong patayin. Matutulungan kita sa teknolohiya. Naiintindihan mo ba? Pwede kitang turuan mag-develop ng teknolohiya. Mukhang espesyal ang taong ito. Ito ang pari ng tribo ng Rattan Mask. Mas malakas siya kaysa sa mga elite. Mukhang hindi maiiwasan ang malaking laban. Mga mapangahas na dayuhan. Pangahas kayong guluhin ang pista ng Diyos ng bundok. Ito ay lampas sa imahinasyon. Mag-ingat. Lu Xingye. Nagbago ang isip ko. Isang malakas na lalaki. Gagamitin kita bilang bagong alay. Dugo. Napakaraming dugo. Lu Xingye. Lu Xingye, bakit? Bakit mo ako iniligtas ng ganito? Sumunod ka sa akin, at poprotektahan kita. Walang gagalaw sa mga tao ko. Ang pagmamahal ni Jiang Yutong ay tumataas. Nakuha ang kakayahan, Supreme Rage. Pumapasok sa Berserk Mode. Walang sakit, mas mabilis na paggaling sa sarili. Lahat ng stats ay agad na tumaas ng 500%. Tagal, 10 minuto. Tamang-tama ang oras. Berserk na aktibo.
Ano ito? Malaking lalaki, ang galing ng tamaan mo. Ngayon ako naman. Imposible. Hindi maiiwasan. Nanalo tayo. Buti naman, ligtas ang lahat. Huwag mo akong patayin. Susuko na kami. Homepe. Sumuko. Kanina, noong sinubukan mong patayin ang babae ko, bakit hindi ka sumuko noon? Xingye. Kumusta ka? Masakit pa ba? Ayos. Ayos lang ako. Sige, isang beses lang ito. Salamat. Mula ngayon, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Hindi kita lolokohin. Isa na namang nagpapakita sa kanya. Ginoo. Binigyan mo ako ng malaking problema. Ginoong Lu, Panginoong Lu. Nakikiusap ako, pakibabaan mo ako, mali ako. Dati akong mayabang. Basta iligtas mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kayamanan sa bahay. Hindi, lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Wala akong pakialam sa iyong kayamanan ngayon. Kalasin mo ang lubid. Lu, mula ngayon, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Mali ako noon, pakawalan mo ako. Bakit naging pula ang buwan? Masamang senyales ba ito? Hindi pa ako nakakita ng pulang buwan. Dugong buwan. Ito ay isang dugong buwan. Binigyan pala tayo ng mga Diyos ng kanilang biyaya. Sige, tapos na ang ritual. Ang init! Ang katawan ko! Ay nako, ang sistema. Tinatamaan ng hindi kilalang radyasyon ang target. Isinusulat muli ang Jin Chain. Grabe, sobrang sugatan ako. Mas malakas ang taong ito kaysa sa pari kanina. Xingye, okay ka lang. Xingye, Ina-activate ng sistema ang Berserk. Buisit. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay higit na nakakatakot kaysa sa pari na may mukhang baging. Luke Xingye, huwag. Lumayo ka. Hindi na tao ito. Huwag kang magpakatanga. Mapapatay ka. Ako. Ay hindi ka hahayaang saktan siya. Ano? Takbo. halimaw. Ang kalaban mo ay ako. Ayue, bumalik ka. Lahat, bilis. Makinig kayo kay Ayo. Ang manatili rito ay magiging pabigat lamang tayo. Mabilis na ilayo si Xingyi dito. Xingye, tiis lang. Uuwi na tayo. Bilisan mo. Halimaw, 'Yung mga tao ay may kani-kanilang sandata. Lahat ay mas mahusay kaysa sa mga mababangis. Mabilis na ilayo si Xingyi dito. 'Xingye, tiis lang. Uuwi na tayo. Bilisan mo. 'Yung mga tao ay may kani-kanilang sandata. Lahat ay mas mahusay kaysa sa mga mababangis. Mabilis na ilayo si Xingyi dito.
Ajue. Huwag kang magpapasaktan. Hintayin mo ako. Kailangan nating pigilan ng pagdurugo at tahiin siya ngayon. Masyado siyang malubha ang sugat. Baka may concussion din ang mga internal organs niya. Jiang Yutong, hawakan mo siya para sa akin. Qingleng, pakuluan mo ng tubig. Siya. Xingye, hindi ka pwedeng mamatay. Nangako kang poprotektahan ako. Hindi kita pababayaang mamatay. Dahil lang sa wala tayong kwenta. Kung mas malakas lang sana tayo, Kuya Lu, hindi ka sana nasaktan ng sobra. Okay, tumigil na ang pagdurugo. Pero kung makakalampas ba siya, ay depende sa gabing ito. Yung halimaw na naging pinsan ko ang humahabol sa atin. Siya yun. Ajue, Ayuwe, nakabalik ka. Buti naman. Mukhang nasugatan siya. Ashley, pwede mo ba siyang suriin? Walang malubha, ilang galos lang. Kailangan lang linisin ang mga sugat. gutom. Dalhin natin siya sa loob at gamutin muna ang sugat. Ang gutom ko. Patay na pinsan ko naging ganyang halimaw. Impyerno ang islang ito. Basta magising si Lu Xingye, siguradong poprotektahan niya tayo. Malaki ang utang ko sa kanya. Kailangan ko siyang suklian ng mabuti. Kuya Lu, sana walang mangyari sa iyo. Si Kuya Xingye ang nagpanatiling buhay sa atin. Ngayon kailangan natin siyang bantayan. Sabay tayong magbabantay. Kung may panganib, isasapalaran natin ang buhay para madala si Xingye sa ligtas na lugar. Nakaligtas ako. Ito ang kampo. Sana ayos lang ang mga babae. Lalo na si Ayue. Nagkaroon na ng langid. Gaano ako katagal na walan ng malay? Kuya Lu? Gising ka na pala. Ano pakiramdam mo? Masakit pa ba? Okay naman ako. Gaano ako katagal na walan? Ilang oras lang. Ang mga mataas na kasanayan sa pagliligtas ni Ashley, talagang kahanga-hanga. Kung hindi, sa sobrang lalang sugat, hindi ako gagaling ng ganito kabilis. Ilang oras? Mabuti naman. Nasaan si Ayue? Kailangan ko siyang hanapin. Okay si Ayue. Bumalik na siya. Mga gasgas at pasalang. Ashley, binalutan na niya siya. Mabuti, mabuti. Kuya Lu, nang makita kitang nahulog ngayon, pakiramdam ko gumuho ang langit. Si Jiang Yutong, kaya niyang itaboy ang mga ganid gamit ang isang patpat? Si Ayue, kaya niyang ilayo ang halimaw na iyon? Si Ashley, kaya kang pagalingin? Pero wala akong magagawa. Bawat isa ay may kanya-kanyang halaga. Hindi ba tumulong ka sa akin na maghanap ng maraming kagamitan? Swerte lang iyon. Mahalaga rin ang pagiging swerto. Naniniwala ako sa swerte mo. Patuloy itong gagaling, bahagi rin iyon ng lakas. Salamat, Kuya Lu. Pero sa tingin ko, hindi sapat iyon. Kuya Lu, gusto kong matuto sa iyo. Gusto kong maging kasing lakas ni na Ayu at ng iba pa. Para tunay kitang matulungan. Maaari mo ba akong turuan? Siyempre, kaya kitang turuan. Dahil napakatapat mo, bibigyan kita ng magandang leksyon ngayong gabi. Ano? Hayaang linisin ko ang katawan mo para maiwasan ang impeksyon. Okay naman ako. Halos ganap na akong gumaling. Ha? Tama? Papasensya na. Hindi ko alam na ikaw ay... Dumating ako sa hindi magandang oras. Sige, magpatuloy ka. Babalik na lang ako mamaya. Wag, Ashley. Dumating ka sa tamang oras. Kung hindi ko mabilis na itataas ang kanyang pagtingin sa akin, natatakot ako na hindi ko matalo si Chi Haoran. Lahat ito ay para protektahan ang lahat. Xingye, malala ang iyong mga sugat. Mas mabuting humiga ka at magpahinga. Nagkaskab na ang sugat, malaya na akong makagalaw ngayon. Ano? Ganoon kabilis kang gumaling? Hindi ka naniniwala sa akin? Pagkatapos, isara mo ang pinto. Ipapakita ko sa iyo.
Paano mo ito mapapatunayan? Rage skill, i-activate. Ang bilis ng paggaling na ito pakiramdam ko ay ganap akong isinilang muli system. Ang favorability ni Lincia ay umabot na sa till death do US part. Nakuha ang reward, top tier petrifaction skin skill. Naranasan ko na ang self-healing skill. Ngunit hindi ko pa nasubukan ang petrifaction skin skill. Gumana ito. Ngayon, kahit harapin ko iyon ang mutated na si Chi Haoran ng harapan. Kaya ako nang tumagal ng ilang galaw. Kuya Lu, tigilan mo na ang kalokohan. Pagod na ako. Oh my Xingye, God. kagabi para kang isang hayop. Kayong dalawa ay matulog pa ng kaunti, titingnan ko ang mga bagay-bagay. Xingye, kaya mo nang bumangon? Yung tunog na iyon, parang may paparating na dagsa ng mga halimaw. Ang mga kahoy na istaka na ito ay para lang sa mga ordinaryong halimaw. Hindi nito mapipigilan ang halimaw na iyon. Man, gusto kong magdisenyo ka ng mga sandata pang depensa. Xingye, sa tingin ko may naisip ako. Susubukan kong gamitin ang mga materyales na nasa kamay para gumawa ng malakas na balista. Mabuti. Ashley, Lincia, tulungan si Manman na mangolekta ng mga materyales. Ayue, Qingleng, magbantay. Ingatan ang lahat. Saka, Xingye, uunahin kong magdisenyo ng mga blueprint. Si. Gusto mo lang akong iwan dito mag-isa, di ba? Sabihin mo na, ano ang gusto mo sa akin? Sasanayin kita. Ako. Nagpakita ka ng talento sa paggamit ng sandata, pero kulang ka sa karanasan sa labanan. Makipaglaban ka sa akin hanggang sa matamaan mo ako. Sige, laban tayo. Huwag kang umiyak ng awa mamaya. Yan lang kaya mo? Hindi mo kontrolado ang lakas mo. Ang iyong tindig ay hindi matatag. Kailangan mo ng mas maraming pagsasanay. Pakawalan mo ako, pawis na pawis ako. Madumi na ako. Hindi naman. Miss, ang sipag mo. Ang bango ng pawis mo. Tisk, magaling kang magsalita. Bakit ang ating miss ay sobrang sipag ngayon? Hindi ba dati ayaw mong magtrabaho? Ayoko nang maging pabigat. Ayoko nang makita kang, para mailigtas ako, naduguan ng sobra. Gusto ko ring protektahan ka. Masyado ka pang bata para protektahan ako. Hindi, protektahan kita. Sige. Asahan ko na sa iyo, miss. Ganyan dapat. Sabi ng kutob ko ang bulaklak na ito ay hindi pangkaraniwan. Ashley, tingnan mo. Anong halaman ito? Ito ay blood vine. Ito ay isa sa mga pinakamakamandag na halaman. Napakabihira. Hindi ko rin talaga alam. Pero, sabi ng kutob ko, mahalaga ito. Lincia, ang swerte mo. Para kay Kuya Lu, syempre kailangan kong magsikap. Sinabi ni Kuya Lu na lagi akong magiging mapalad.
At totoo ngang nangyari. Baka iyong halimaw? Lobo iyan. Isang mutated na halimaw ng dugo iyan. Tumakbo tayo! Ligtas tayo. Buti na lang, natamaan ko ito. Salamat. Bilis! Ang mga lobo ay tumatakbo ng pangkat. May lumitaw na isa. Malamang marami pa. Sinabihan tayo ni Ayue na umalis. Tara na. Marami pang lobo. Bumalik tayo sa kampo. Hindi na ako makatakbo. Masakit ang mga paa ko. Tiis lang, malapit na tayo sa kampo. Lahat pumasok sa kampo. Hindi na ako makatakbo. Lu, salamat. Ayue, Qingleng, ang dalawang arrow tower ay may mabibigat na crossbow. Kayo dalawa, umalis na mabilis. Isa para kay Yutong, isa para sa iyo. Papasok na ako. Bigay mo sa akin. Dapat. Ano? Aminin mong may silbi pa ako, ha? Ang galing, miss. Xingye, masyado pang mahina ang mga kahoy na bakod na ito. Tama, kung gusto nating mabuhay sa islang ito, kailangan nang tanggalin ang mga walang kwentang bakod na ito. Kailangan nating gawin ang lugar na ito na isang tunay na ligtas na kanlungan. Xingye, sabihin mo lang. Gagawin natin ito ayon sa gusto mo. Mas ganyan. Sa pader na ito, kahit na dumating ang mas malalakas na halimaw, hindi sila makakabalik ng buhay. Pinakamataas na pandama, i-activate. Isang Chihaoran na mas malalim ang pagka-mutate. Bumalik na ako. Lahat, maghanda, narito si Chihaoran. Mas malaki yung lalaki kesa dati. Ngayon, pipigilan natin siya. Nasa range na. Sunog. Sa wakas, makatutulong din ako. Epektibo ang lason ng blood thread. Ituloy natin. Oh. Huwag mong puntiryahin si Chihaoran. Sa akin siya. Babagsak na ang pader. Mag-ingat ka. Papasok na ako.
Balat tumigas na. Bakit ang tigas ng katawan mo? Nagulat ka na ba? Hindi pa ako tapos. Xingye, magingat ka, Xingye. Tutukan natin ang pagpabagsak sa mabangis. Ang magagawa lang natin ngayon ay magtiwala kay Xingye. Kakayahang makabawi, buong lakas. Bangis gamitin. Ngayon, ako naman. Talagang malakas. Nanalo tayo. Lu Xingye, ako, ayaw kong mamatay. Ilang beses mo na yang sinabi? Ininjection nila ako ng pula. Anong pulang likido? Ang pari ng tribong Ratan, Face, ininjection ako ng syringe. Ayaw kong mamatay. Maghanap ka ng paraan para iligtas ako. Inakot mo ako sobra. Baliw ka. Palagi kang ganyan, todo. Kuya Lu, ang init ng katawan mo. Talaga? Okay ka lang? Buti naman okay ka. Ganyan ang ending. Deserve niya. Nanalo tayo. Oo, nanalo tayo. Magdiwang tayo ngayong gabi. Ayue, anong problema? Nag-aalala ako sa mga tao ko. Baka inatake sila ng mga halimaw at pinatay ng tribong Ratan Face. Ayue, sasamahan kita bukas para tingnan. Talaga? Salamat. Yan ay mula sa tribong Tengmian na nakatakas. Karne at prutas, ibigay na lahat o papatayin namin kayong lahat. Ito na lang ang natitira naming pagkain. Jiao-san. Guys-san, nagnanakaw sila ng pagkain at pumapatay ng tao. Tara na. Salamat, salamat. Sino ka? Hindi ka namin nakita dati. Siya ang aking lalaki. Pinatay niya ang halimaw na Blood Moon. Ano to? Dakilang mandirigma, natalo mo ang demonyong iyon at iniligtas ang ating Baishi. Matanda, tumayo ka po. Depensa lang ako. Sobrang humble mo naman. Ang aming tribo nagbabantay ng isang King Sword. Tanging isang tunay na malakas na maaaring sumakop sa ligaw na islang ito ang makakabunot nito. King Sword. Parang kawili-wili. Mandirigma, sana ay mabunot mo ito at maging hari namin. Sige, gagawin ko yan ng may kasiyahan. Nasaan ang espadang ito? Ayo, dalhin mo ang mandirigma doon. Kung mabunot niya ito ay kalooban ng mga Diyos. Nandoon lang. Xingye, ang higpit ng hawak mo sa akin. Ingat, madulas ang lupa. Xingye, kung mabunot mo ang espada, ikaw ang magiging hari ng tribong Baishi. Huwag muna nating isipin ang pagiging hari. Tingnan muna natin ang espada. Iyan ang espada ng hari. Kaya ito ang sagradong artifact ng tribo. Mukhang isang ordinaryong artifact na tanso. Baka naman kalawangin na at hindi na mabunot. Natukoy ang hindi pa nagigising na estado. Ang bagay na ito ay may mahiwagang enerhiya. Maaari itong umayon sa mga katangian ng host. Talagang magandang bagay. Kahit ang sistema ay napatunayan na ito. Bunutin mo aking lalaki. May halimaw.
Mga pulang ganid, narito na sila. Mga pulang ganit. Anong pulang ganid? Sa rekord ng totem ng ating tribo, sila ang pinakamababangis na tao. Sila ay mga halimaw na tanging alam lang ay pumatay at kumain. Kaya nilang gibain ang mga depensang pader ng ating tribo gamit ang kanilang mga kamay. Matapang naman dirigma, iligtas mo kami. Siya. Okay lang siya, walang malay lang. Paano nangyari ito? Paano nila biglang natagpuan ang lugar na ito? Okay lang, Ayue. Nandito ako. Ay naku, ang ating kampo. Kung ang mga halimaw na ito ay pumunta rin sa kampo, Lin siya, baka hindi sila mapigilan ni Su Qingleng at ng iba pa. Kailangan nating alagaan ang mga halimaw dito agad at mabilis na bumalik sa kampo. Ang espada ng hari. Ito ay isang transcendente na relic, tama? Tingnan ko kung gaano ito kalakas. Xingye, Itos, gumana! magaling, Ayu, tara, iligtas natin sila. Patayin sila. Depensahan ang linya. Xingye, ingat! Galing, subukan ko itong espada. Pumuputol ng bakal na parang putik. Magandang espada. Nakuha niya ang espada. Siya ang hari. Ang ating hari. Laban. Look, Xingye. Sigilan mo na. I-activate ang Berserk. Kuya Lu, Kuya Xingye, Xingye, bumalik ka na. Bumalik na ako. Ayos lang. Sino man ang mga has na hawakan ng aking mga tao ay makakakuha ng 3. Nasaktan ka. Ayos ka lang ba? Akala ko hindi na kita makikita. Ayos lang, nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Kuya Lu. Yutong, nasaktan ka? Iyan ang pinakamahalaga. Gamutin mo agad. Sino yan? huhulihin ko siya. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Mabuti at dumating ka sa tamang oras. Nakakatakot. Ang mga pulang ganid ay napakabilis. Hindi rin epektibo ang lason sa kanila. Hindi sila tao. Iba ang istruktura ng katawan nila sa tao. Xingye, tingnan mo ito. Isa pang pulseras. Ano ba talaga sila? Pakawalan mo ako. Sino ka? Bakit ka nagtatago sa paligid ng kampo ko? Palihim na gumagalaw. Magsalita ka. Kung hindi, lahat ng mga kagamitang pambiyak na ito dito ay tiyak na magpapaluwag ng iyong dila. Hindi ako nagpipigil. Ako si Cheng Shuyan. Ako ay isang mananaliksik sa laboratorio ng isla. Isang siyentipiko. Sino ang maniniwalang may siyentipiko dito?
Maniwala ka o hindi, mayroong lihim na laboratorio sa islang ito. Niloko rin ako para pumunta dito. Isang laboratorio? Sabihin mo na. O itatapon kita sa mga ganid. Sige, magsasalita ako. Mayroong base ng pananaliksik sa islang ito. 6 na buwan na ang nakalilipas. Ipinadala ako rito upang pag-aralan ang sinaunang okultismo. Okultismo. Parang hindi siya nagsisinungaling. Ang islang ito ay talagang maraming kakaibang bagay. Tama. Ngunit 2 buwan na ang nakalilipas, ang laboratorio sa ilalim ng lupa ay natagpuan ang katawan ng isang hindi kilalang nilalang, ang mga patay na pulang ganid. Akala ng direktor ng laboratorio na mayroon silang lubhang nagpapabagong buhay na mga selula, kaya nagsimula sila ng mga eksperimento sa tao at sa mga eksperimento sa modipikasyong henetika. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa madaling salita, may ilang tao ang nakakita ng mga bangkay ng pulang ganid. At binuhay silang muli. Kaya ang mga pulang ganid na iyon ay hindi parusang galing sa Diyos? Gawa ng tao sila? Hindi ba wala na ang mga pulang ganid na ito? Sila ay umiral lamang sa mga alamat ng tribo. Oo, kami ang lumikha ng mga demonyong iyon. Kung gayon, bakit ang mga paksa ng eksperimento mo ay tumatakbong ligaw ngayon? Dahil sa isang panloob na pakikibaka sa kapangyarihan, ang direktor ng laboratorio ay gustong alisin ang kalabang pinuno ng institusyon, kaya sadyang nagpakawala siya ng ilang pulang ganid. Mukhang kapanipaniwala. Hindi tulad ng kasinungalingan. Pero ano ang silbi mo sa akin? Ang lalaking ito ay tila iba. Sandali, ngayon ay hindi oras para isipin iyon. Alam ko kung nasaan ang laboratorio. Mayroong mga antibiotiko, gamot, at armas doon. At ang isla ay may pinakamalalim na mga lihim. Ang mga bagay na iyon, hindi ko talaga kailangan. Ang mga pulang ganid ay nakakatakot. Kung poprotektahan mo ako, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Shie, may mali! Maraming pulang ganid sa labas. Mga pulang halimaw, bakit sila bumalik? Mga 30 o 40 sila. Tara, salubungin natin sila. Sandali, bitawan mo muna ako. Mag-isa lang siya. Paano niya lalabanan ang 12 ng pulang ganid? Kung matalo siya, tapos na ako. Kuya Lu, ang daming pulang ganid. Anong gagawin natin? Huwag magpanik, nandito ako. Hindi babagsak ang langit. Bumalik kayo sa loob at hintayin ako. Xingye, mag-isa ka bang pupunta? Para harapin ang napakaraming pulang ganid? Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Dito lang kayo maghintay ng ligtas. Si, Babalik ako agad. Kuya Lu, mag-ingat ka. Kuya Lu, mag-ingat ka. Ang mga pulang ganid na ito ay walang metal na pulseras. Ang mga naunang pulang ganid lahat ay may pulseras. Bumalik na ako. Lu, okay ka ba? Bumalik talaga siyang buhay. Baka naman, natalo niya ang 12 ng mga ganid? Cheng Xuyan, kanina lang nasa labas ako at pumatay ng maraming pulang ganid. Wala silang suot na metal na pulseras. Walang pulseras? Imposible iyan. Maliban kung ano, Narinig mo ba ako? Tinatanong kita. dahil ang mga ganid na ito ay bago. Sila ay pinalaki ng maramihan. pinalaki ng maramihan. Pero hindi pa gaanong katagal. Ang bagay na ito ay maaaring dumami sa maikling panahon. Matapos baguhin ang gene ng pulang ganid, ang kanilang paglaki at pagdami ay pinabilis ng sobra. Lumalaki sila agad. Naku. Ang layunin ng paggawa ng napakaraming pulang ganid ano iyon?
Ang direktor ay nagsasaliksik ng mga paraan para kontrolin ang pulang ganid. Ngayon biglang binilisan ang paggawa ng ganid, baka kaya na nilang kontrolin ang mga ito. Xingye, kung ang mga halimaw na ito ay dumami ng walang tigil, nasa panganib ang ating kampo. Xingye, magaling kang lumaban, pero ang iba ay hindi makakalabas para mangolekta ng pagkain at supply. What? Ang tribong Baisini Ayue sa huli ay mauubos din. Hindi tayo pwedeng maghintay. Sang-ayon. Ibig mong sabihin, Hindi ito tungkol sa gusto ko. Para mapanatiling ligtas ang kampo, kailangan nating patamaan ang puso. Pumunta sa lab at patayin ang direktor na iyon. ikaw? Ano ang gagawin mo? Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Ipinapangako kong protektahan ka. Pero kung ikaw ang magpapatnubay, Salamat. napakasarap ng luto. Talaga? Epekto, nakakapaglabas ka ng aura ng hari. Sumuko. Ito ay kawili-wili. Tama lang para hukayin ang mga sikreto ng supervisor na iyon. Baka maaari nating kunin ang Red Savage mula sa kanyang kontrol. Ang pasukan ng lab ay nasa ilalim ng kuweba. Sundan ng ilog sa ilalim ng lupa hanggang sa dulo. Iyon na iyon. Ayos. Lahat maghanda. Humanda para umalis. Ikaw ang mauuna. Lahat lumapit. Huwag maghiwalay. Lu, sobrang dilim dito. May mga multo ba? Walang multo, pero may isang manyak. Gusto mong bantayan siya. Lu, hindi ito oras para sa biro. Xingye, takot din ako. Ang mga ito. Mukhang mas matitigas sila kaysa sa mga nasa labas. Hindi ito normal na pulang ganid. Sila ay mga bagong test subject mula sa pananaliksik ng direktor. Lahat umatras. Sumuko. Anong nangyari? Bakit sila nakaluhod? Sa kanilang mga gene, natanim ang mga salik ng uhaw sa dugo at karahasan. Lahat sila ay lumuluhod kapag nakita ka. Walang malaking bagay. Tara na. Umatras. Sumuko. Walang silbi. Ito ang mga theoretical na mutant na pulang ganid. Mas malakas kaysa sa normal. Hindi inaasahan na gagawin ng direktor ang mga ito. Sumuko o mamatay. Magaling. Sumuko. Kita mo, gumana. Sumuko na nga itong malaki. Xingye ay kahanga-hanga. Pinaamo pa niya ang isang mutant. Kaya, ito na ba ang alaga natin? Tawagin natin itong One Eye. One Eye na nga. Dalhin mo kami sa direktor. Ang nagkokontrol sa iyo dati. Tara, sundan natin ito.
Ito na. Ito na. Siya ay, Tama? Siya ang direktor ng lab. Cheng Shuyan, buhay ka pala? At nagdala ka ng tagalabas dito. Wala ng kontrol ang eksperimento mo. Tigilan mo na. Wala ng kontrol? Hindi. Ito ang huling ebolusyon ng sangkatauhan. Matapos ang lahat ng eksperimentong iyon, inaalis ang lahat ng pagtutol. Hindi ako maaaring huminto ngayon. nawala na itong tao. Mukhang kailangan natin siyang patumbahin. Kung gusto ko, makakalikha ako ng hukbo sa isang iglap. Ang buong mundo ay yuyuko sa aking paanan. Baliw. Sakupin ang mundo. Nagtanong ka ba sa akin? Sino ka ba? Ako ang tatay mo. At akala ko matapang ka. Iyon lang? Iwanan mo na ang walang kwentang pananaliksik mo o mamatay. Walang makakapigil sa plano ko. Ito ang pulang serum na binanggit ni Kihauran. Ebolusyon. Ito ay ebolusyon. Aba. Aba, Ang espada ng hari na pumuputol ng bakal, hinarang, mamatay ka. Lan ba? Maghiwalay. Magandang lakas, pero hindi sapat. Bato balat berserk. Mas mabilis ang bilis ng paggaling niya kaysa sa akin. Xingye, saluhin ang stick. Salaman. Ang lakas mo, pero hindi sapat. Sa mata? Este kang babae. Singye. Tulungan mo sila. Wala yon. Ang resulta ng eksperimento mo ay hindi maganda. Tatlo. Singye, Malubha ang iyong sugat. Ashley, mababa ang health mo. Ayue. Si. Dito na matatapos. Ano? Tapos na. Hahaha. Ako ang may pinakamalakas na recovery. Ako ay walang kamatayan. Hahaha. Ganoon ba? Eh di subo mo sa kanya. Haha. Mamatay ka, halimaw. Gumana. Nanalo tayo. Alam ko na kaya ni Xingye yan. Natakot ako sobra. Anong nangyayari? Talagang itinakda ng direktor ang self-destruct system ng lab. Guguho na to. Takbo. Kuya Lu, may bangka. Bilisan, sumakay na sa bangka. Kailangan nating ilabas ang bangka dito. Pwedeng gumuho anumang oras. May marunong bang magmaneho ng bangka? System, magdagdag ng puntos. Magdagdag ng puntos kay Cheng Shuyan. Advanced na kasanayan sa bangka. Anong ginagawa mo? Ikaw ang magmaneho ng bangka. Hindi ako marunong magmaneho ng bangka. Nabuff ka na, si? Subukan ko.
Marunong pala ako magmaneho ng bangka. Bilisan pa. Nakaligtas tayo. Nakatakas tayo. Parang panaginip. Oo. Nalutas na lahat ng problema. Kung hindi dahil kay Xingye, naging pagkain sana tayo ng mga halimaw sa isla. Ang tumayo sa dagat ay ganito pala. Akin itong sofa. Ngayon sa isla, wala nang makakapagbanta sa akin. Lu Xingye, nagsyuri ako. Ano ang nalaman mo? Ang katawan ng barkong ito ay may anti-interference system. Hindi ito apektado ng magnetic field sa paligid ng islang ito. Sapat ang gasolina ng barko. Makakarating ito sa kalapit na bansang isla. Ibig mong sabihin, basta patuloy tayong maglayag palabas. Sa loob ng 3 araw, makakaalis tayo sa kakaibang dagat na ito at ganap na makabalik sa modernong lipunan. Umalis dito. Bumalik sa modernong lipunan. Kung aalis ang sistema dito, mananatili ba ang aking mga katangian at kakayahan? Ang sistemang ito ay isang sistema ng kaligtasan sa isla. Kung babalik ka sa mundo ng tao, lahat ng supernatural na katangian at kakayahan ay bababa. Ang pagbabalik ay nangangahulugang mawala ang lahat. Mahal ko? Alis ka ba? Hindi. Mananatili ako sa iyo. Xingye, totoo namang ayaw kong bumalik. Sue, international superstar ka. Kung babalik ka, pwedeng magpatuloy sa spotlight. Bakit ayaw mong bumalik? Nitong mga araw sa isla, kahit delikado, sa unang pagkakataon ay nararamdaman ko na nabubuhay ako para sa sarili ko. At malamang hindi sasama si Xingye sa atin, di ba? Hindi pa ako sigurado. Wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Xingye, kung saan ka pupunta, susunod ako. Ako rin. Iniligtas ako ni Xingye ng maraming beses. Gusto kong manatili kasama si Xingye. Bakit mo ako tinitingnan? Siguradong gusto mong bumalik. Pwede mong kunin ang bangkang ito. Hindi ko sinabing gusto kong bumalik. O, ikaw, ang kilalang Miss Jiang, bakit ka mananatili? Ako. Sino nga ba? May iba pa bang panganib sa islang ito? Paano kung umalis ako at kainin ka dahil sobrang walang muwang? Nag-aalala si Miss Jiang sa iyo. Sino ang nagsabi niyan? Ang babaeng ito ay nagpapasalamat lang kay Lu Xingye sa pagligtas sa akin. Iyon lang ang dahilan kaya ako nag-aatubiling manatili. Miss, hindi mo kailangan ng maraming palusot. Lu Xingye, huwag kang magmagaling. Dahil gusto ng lahat na manatili, bilang doktor, natural na hindi rin ako pwedeng umalis. Komplikado ang kapaligiran ng isla at kung may masaktan o magkasakit, kailangan ng alaga. Walang aalis. Kaya mananatili muna ako ngayon. Ako, iba ako sa kanila. Nandito ako para tapusin ang pananaliksik ko sa mistisismo. Sige, umuwi na tayo. Ibalik ang bangka malapit sa kampo. Maganda. Lahat tayo ay sumang-ayon. Ayo, pagkatapos nating bumalik, kailangan mong matuto ng wika ng tao ng maayos. Kung hindi, hindi ka makakausap ng lahat. Sige, para sa iyo. Gusto ni Ayue. Matuto ng kahit ano. Hoy, bakit ka nangangapa? Hahaha. May pulang liwanag sa ibabaw ng gabi, at may lihim na ayaw nating aminin. Sa bawat sandali na lumilipas, may isang bahagi natin na nagbabago. Hindi ko alam kung ikaw ba'y takot o ako lang ang ayaw kang mawala. Sa mundong puno ng panganib at gulo, ikaw ang dahilan kung bakit ako